Magandang hapon po, nandito po tayo ngayon sa Palawan para sa mga balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Sa kasalukuyan po ay kadadating-dating lamang itong si BRP Teresa Magbanua. Galing po siya sa Escoda Shoal na 140 kilometers lamang ang layo mula sa Palawan. 5 buwan din po na nanatili itong si BRP Teresa Magbanua at ayon po sa ating informasyon ay umuwi ito sa dalawang dahilan. Una, dahil sa masamang panahon at ikalawa ay nagkakasakit na po ang ilan sa 60 plus na mga personnel nitong barko na ito. Ito pong BRP Teresa Magbanua ay ipinadala doon sa Escoda Shoal matapos ang mga ulat ng umano ay reclamation activities ng China doon sa lugar, kaya pinadala siya doon noong April para bantayan yon. Ang problema ay nagkaroon ng difficulty, no? Nagkaroon tayo ng problema yung Philippine Coast Guard sa pagdadala ng mga pagkain para doon sa mga tauhan nitong Philippine Coast Guard dahil hinaharang ng China Coast Guard kapatinan noong mga Chinese maritime militia yung mga resupply missions natin noong Agosto. At ngayong pong katapusan ng August ay nagkaroon na ng ilang beses na deliberate na pagbangga dito sa BRP Teresa Magbanua. Kaya yun pong barko na nakikita nyo ay merong sira sa unahan at sa kalikudan na bahagi. Ang impormasyon po natin ayon dito sa mga tauhan ng mga liderato ng Philippine Coast Guard sa pangunguna nitong si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ay meron pong 4 na personnel ang Philippine Coast Guard natin ang nakadextrose at kailangan po pag-touchdown dito sa Pantalan ay dadalhin po sila sa ambulansya at ididiretso sa ospital. Nakarating din po sa atin na dahil nga po nagkaroon ng paghihirap na magpadala ng supply doon ay nitong mga nakaraang linggo ay lugaw na lamang ang kinakain nitong ating mga personnel dito sa BRP Teresa Magbanua at 2 araw po bago sila umalis doon ay wala na silang makain, kahit tubig ay wala na. Kaya nagkaroon ng desisyon ang Philippine Coast Guard na ibalik itong BRP Teresa Magbanua at ayon sa dagdag na impormasyon na nakarating sa atin dun po sa Escoda nung umalis po ito ay hindi naman siya hinarang ng mga Chinese forces ng China Coast Guard na mga militia vessel at sinado na lamang ng 3 na China Coast Guard. Sa kasalukuyan po ay nandito na po yung tulad na nabanggit ko kanina, itong si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban, ang District Director or ang District Commander ng Philippine Coast Guard dito, itong si Sir Dennis Labay at ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa National Task Force on the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Ito pong barko na to ay doon sa berth number 12 ibababa at kung matutuloy po yung plano ay magkakaroon po ng bulldog fight para bilang pagsalubong sa ating mga magigiting na mga Coast Guard personnel. Ang sabi po ng ilang mga kritiko, yun pong Escoda Shoal ay namumuo dati na maging ikalawa na Scarborough Shoal. Yung Scarborough Shoal po noong taong 2012 ay nagkaroon ng standoff at umatras po ang Pilipinas at pagkatapos noon ay napasakamay na ng China Coast Guard or in China ang control, effective control dun sa Scarborough Shoal. Kung yan din po ang mangyayari sa Escoda Shoal ay hindi po natin mabantayan po natin sa mga susunod na mga araw o maging mga buwan. Mula po rito sa Palawan para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Joseph Morong ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. At bantayan niyo po ang mga social media pages ng GMA Integrated News para sa tuloy-tuloy po na pagbabantay sa storya na ito.